Hello everyone! Dito kami ni Kakao ngayon at nag-aayos kami ng aming mga itlog. So, ang aming itlog ngayon is shining, shimmering. Ibig sabihin, bagong-bago. Ano, ang puti-puti ng aming itlog ngayon. So, ang business mga kaganang buhay ay bumagyo o gumanda ang panahon, kailangan nakatayo pa rin tayo. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo na kailangan maging matatag ang loob dito sa pagninegosyo. At aba, na-adapt yata ito ng isa nating tagapanood, mga kagandang buhay. Medyo matapang po yung tanong niya ngayon at kailangan masagot ko daw po ito ng tama. So, basahin ko po sa inyo. Sabi ni Mrs. Agtang, Ma'am, hello po. Nagsimula na po ako mag-sari-sari store noong December 8. Ayos po ang kitaan. So ano ngayon? March na po ngayon. So magpo-4 months na siyang nagninegosyo. Plano ko sana mag-resign na ng work para mapukusan. Tama po ba ang desisyon ko, ma'am? Aba, mga kaganang buhay, ang bigat ng gustong itanong sa atin ni Mrs. Agtang. Ano kaya ang maibibigay kong payo sa kanya? Tutok na po dito sa Sol's Ganang Buhay. Mrs. Agtang, talakayin po muna natin yung medyo negative side. Wag naman nating sabihin na bad side, negative side lang. So, dahil crisis nga ngayon, medyo humina talaga ang negosyo. Dito sa Boracay, humina po yung mga flights namin, mga bisita, humina po kahit yung mga local tourist, humina talaga. Eh, dito sa lugar namin, nakadepende yung lakas ng aming negosyo sa dating ng mga turista. So, January, February, ang ganda ng aming pasok ng negosyo 2026. Pagdating ng March, ay nagsiklab na ang digmaan sa ibang bansa. Kaya, syempre naapektuhan ng pagmahal ng gas ang lahat ng mga transaksyon. Kasama na doon ang pagdating ng mga turista, pagmahal ng mga bilihin, mga kaganang buhay, at crisis sa paghanap ng stock. So, ngayon, isipin mo po, Mrs. Agtang, kung masurvive mo po ito na crisis, panalo ka. Panalo ka. Kasi pwede ka nang mag-resign. Pwede ka nang mag-resign sa trabaho mo. Palagpasin mo lang po muna itong crisis na to. Kasi mahirap talaga yung magpadalos-dalos tayo. Kailangan matest mo muna ang iyong tindahan o ang iyong kita. Kailangan matest mo, ito na po ang tamang pagkakataon. So ang gawin mo, dahil na-run mo naman siya December to March, ay kailangan mong i-survive ito. So, dagdagan mo ng konti ang iyong effort. Oo. Sa good side naman po tayo. Ngayon, kung na-maintain mo pa rin ang kita mo, kasi para sa akin, mas maganda nga pong magtinda ngayong konti ang supply. Ang sinisipagan ko lang po talaga yung makakita talaga ako ng source na mapanatili ko talagang na meron pa rin akong stock. So, ang ginawa ko po, nagsipag ako. Binalikan ko yung mga dati nagsusupply sa akin at umorder ako dito, umorder din ako doon sa kabila. Lahat sila inorderan ko para kung mawala ng bigas ang isa, meron pa po akong puntahan na isa. At saka sa mga grocery naman po namin, nag-a-adjust talaga tayo. Kapag ka may crisis, kailangan tayo talaga yung mag-adjust. So, adjust natin yung price, i-adjust natin yung mga orders natin, adjust tayo sa marketing, kasi kailangan na nating mag-market. Adjust kami, naglalako na kami, mga kaganang buhay. Kami na mismo yung pumupunta sa customer, tapos ina-explain sa kanila na gano'n, meron tayong stocks na ganyan, tapos bigyan natin sila ng special price. So, actually, nag-adjust talaga ako kahit sa stocks. Ang aking sigurong maibigay na tips sa'yo, obserbahan mo muna. Walang masama kung decided ka na po talaga, ma'am,
kung decided ka na po talaga na tutukan ang negosyo, kung nakita mo talaga na kahit mag-crisis, mas gumanda ang iyong benta. Kami, mas gumanda yung benta namin ngayon, no? Kasi nga, hindi man siya masyadong mabili, pero maganda yung kitaan namin. Kasi walang arte-arte yung mga customer ngayon. Nakakapatong talaga kami ng 100. Kaysa noon na maraming stock, halos nag-aagawan kami ng mga customer. Ngayon po, pagpunta nila doon sa kabila, mahal. Pagpunta nila dito sa amin na store, medyo mura ng konti. Tsaka may supply kami. Halimbawa, 10 sako yung kunin ko, ilan yung mai-discount mo sa akin? May pambigay kami. Kasi nga, nag-adjust ako sa sitwasyon natin. Medyo nakapag-ipon ako ng konting bigas na kung sa gasolina pa, ay kaya pang mag-supply ng 15 days. Di ba? Kagad ng buhay. Kaya ko pang mag-supply ng 15 days or 1 month sa nakatago ko po na mga supply. Kagaya nito, konti lang yung bawas sa mga display namin. Meron na kaagad kami na na pandagdag. Tingnan nyo mga kagad ng buhay. Ayan o. Yung natin, si Ulong, talagang masipag yan. Binabatayan kung ano yung mga kulang. Ayan, nagre-refill na kaagad kami. Kaya nakita dito ng mga mamimili na halos hindi nabubungi yung aming display. Oo. Tutukan mo lang, Mrs. Agtang, ang iyong supply. Kailangan kung may extra ka pa na tinatago-tago, bili mo na. Ibili mo na kasi uso ngayon ang cash to cash. 10% around. Oo, kahit pakunti-kunti, kahit 50 dun sa kabilang supplier, 50 dito sa kabilang supplier. Okay lang yan. Oo. Yan po yung ating store. Kasi karating lang ng itlog natin. Hindi po madaling umalis sa trabaho, mga kagandang buhay. Kaya matalino po ang moves ni Mrs. Agtang dahil pinag-isipan niyang mabuti. Hindi siya basta-basta bumitaw. So, kailangan niya ng sigurado. Kaya, tinesting niya muna ng December, January, February. Okay naman ang benta, pero hindi niya siguro na-anticipate ngayon, mga kagandang buhay, ang crisis. Kasi maraming mga negosyo ngayon ang medyo humina talaga. At marami din po ang nagkaroon ng kaba para po sa finances nila. At nagkaroon ng maraming agam-agam kung may patutunguhan ba yung mga naumpisahan nilang negosyo. Pero sabi ko nga, kung decided ka na magnegosyo, ang dapat mong i-build up talaga una-una ay yung lakas ng loob mo. So, ano bang mga diskarte pag ganitong may crisis? Ang benta mo ay hindi sa lahat ng oras maganda. Pero ang importante doon, yung kaya mo siyang i-survive. Yung kailangan lang talaga, sabi ko nga sa inyo, is adjustments. So, kailangan nating mag-adjust talaga sa ating mga gastusin. Kailangan nating mag-adjust sa paghanap ng supply, sa pagbenta ng ating mga produkto. Kailangan din natin yung adjustment kung ano pa po yung makatulong para mas lumawak pa po yung market natin. Yun po yung mga adjustments na dapat nating isalang-alang sa panahon ng crisis. Pag malagpasan mo po yun, Mrs. Agtang, ay pwede ka nang magbitaw sa trabaho. So sa ngayon, kung sa part ko lang mga kagandang buhay, sa ngayon, medyo bawas-bawasan ko muna yung aking mga duties na mga dapat nating gawin para at least mas ma-meet up mo yung mga supplier mo, kung sa bigas man, or mas makapunta ka pa sa mga iba't ibang bodega at mas dadami yung mga contacts mo dapat para ay mapanatili natin na hindi pa nauubos yung stock natin, meron pa tayong mga napupurchase. So, wag tayong maghintay na maaring ubos na ang stocks natin bago tayo maghanap. Ako mga kagandang buhay, may allowance pa talaga. Pwede pa po talagang makaran ang aking tindahan ng mga 15 days bago po maghanap ako, lalo na po sa bigas. So, kagaya po ngayon, meron po tayong Mindoro Super White dito. Ang benta ko lang po nito, itong
bago ako dumating dito sa store is 1,320. Tapos, tataas po tayo. Ito pong dating 1420. karatula namin na 55 per kilo, 124 per gantang, ay mapapalitan na po siya ng 56. 56 pesos per kilo and 126 per gantang na po tayo. Ang isang gantang po pala dito sa amin mga kagam ng buhay ay 2 kilos and 1/4. 2.25 kilos mga kaganang buhay. So, 56 times 2.25 is equal to 126. Yan lang mo naman po. Kasi meron din pong nagtatanong kung ilang kilo ang isang gatang. Ayan. So ngayon, from 1,320, nitong 55 pa lang siya, ay magiging, ganito na siya mga kaganang buhay ha. Magiging 1,350 na siya kasi umorder ako nung nakaraang araw dito sa supplier ko ng sweet kuko. Ang kuha ko pa lang po ay mas mataas ng 50 kaysa sa i-deliver bukas. Kaya nagpalit na po kaagad ako. Susunod na po ako dito sa bagong presyo. Gawa ng konti na lang rin po ang natira sa una kong na purchase sa kanila. Mga ilan na lang yung natira, mga 25 sacks. So, isusunod ko na siya dito sa bago. So, ngayon ay tanghaling tapat. Bukas po ng mga alas 9 ang pick up namin doon. So, tamang-tama na maubos yung 25 sack na natira. So, ang tinaas ko po ay 30 pesos. Dahil sa pamasahe sa krudo po, mga kaganaboy, nagpataas po sa singil ng giling. Sa giling mismo, na 30 pesos kada 25 kilos. Kaya yun, hindi naman sabi ng supplier, di naman tumaas yung palay kasi nakapag-stock siya. Ang tumaas yung singil sa giling. Kaya 30 pesos yung napagkasunduan namin na itataas niya. So magtataas na rin po ako mga kaganang buhay. Sa itlog naman po, bagong dating, ay same price pa rin po ang aming benta. Actually, tumaas po ng 2 piso ang aming supplier. Gawa ng tumaas na rin daw po ang patuka. Kaso lang nakiusap po ako sa kanya na dating presyo pa rin naman po. Kasi tumaas po masyado yung pamasahe namin sa barko. Pumayag naman po ang ating supplier pero katakot-takot pa po na habaan ng diskarte ang ginawa ko po. Nag-adjust talaga ako. Ang importante ngayon is kahit magmahal po ang ating mga paninda, ay meron tayong supply pa rin. So, ang ating tindahan ay kikita pa rin. Actually, hindi mahirap magbenta kapag mataas ang demand, kulang ang supply. So, yung mga competitors ko po dito sa tabi, siyempre, nakikita ko, kumukonti na rin yung kanilang mga display. Tapos kami, pinapanatili talaga namin na ayan, intact pa rin, maganda pa rin siyang tingnan. So, kay Mrs. Agtang, ma'am, matapang ka. Matapang ka sa negosyo. Kaya mo talagang iwanan yung trabaho mo para sa negosyo. And very blessed ka po dahil sinabi mo sa akin na gumanda ang kita mo nung mga nakaraang buwan. Tanungin nga natin yung manager natin, si Kakao. Sorry, hindi Tomas. Kung ano yung may payo niya rin kay Mrs. Agtang. Sige nga, Kao, ano may payo Mrs. Agtang? Payo ko lang kapag kung kaya mo na sa negosyo, okay naman siguro mag-resign na sa trabaho. Tsaka siguro baka may puhunan na siguro. So pwede na, kaya naman siguro niya magnegosyo. So pwede na. Oo. Pwede na. Kung ikaw mabigyan ng pagkakataon, yan din ba ang gawin mo? Oh, sige. Oo. May balak ka na rin ba? Meron. Oo. So anong mga steps ngayon ang ginagawa mo para makaya mo na rin pag ikaw nagsarili na? Step kan muna, aral-aral muna. Yung mga galaw, kapres dito.
Minamaster mo Oh, muna. na-master ko muna bago siyempre kapag may negosyo na tayo, na-master natin yung mga galawan na meron tayo. Sa itlog, master mo na rin. Master ko na dito sa itlog. Oo, yung malaki-laki, ginagawa mong XL. Oo. Tapos yung medyo mainang klase, may batik-batik na, nire-retail mo na, nilalagay mo na dito sa mga retail para mabilis. Oo. Wow, galing-galing naman ni Kakao. So may ipon ka na ba, Kao? Meron? Meron na. Kunti. Nakabili ka na ng motor, di ba? Oo. Oh, pwede na munang lako-lako na munang umpisa. Pero pag mabigyan ng pagkakataon, mas gustuhin mo na may pwesto na. Pesto. So paano mo napapabalik yung mga customer mo na dito bumili? Sell stock. Mm-mm. Kapag maganda kasi yung mo, sell stock, diyan talaga sila bibili. At confident ka sa stocks Confident mo, ka di sa ba? stock mo. Oh, maganda naman talaga yung stock mo eh. Tapos isa pang factor doon, pugi ka, ganon. Pinupugian mo sila. Dala na yon, dala. Dala na. Oo. So may advantage, no? May advantage talaga kung pala kaibigan ka. Oo. Oo. Pag marami ka talagang kaibigan, marami talagang So, paano mo ba binabantayan itong store natin? dahil maliit lang, kahit isa siguro kaya. Pero mas maganda kapag may kasama. Di ba, ang sabi mo sa akin pag in-interview kita, binabantayan mo itong store natin na parang sayo na. Oo. Lahat ng concern binibigay mo dito. Di ba? Ah. So, mamahalin ka talaga ng amo mo pag ganyan. Tapos, pagka may ipon ka na, siyempre, tutulungan ka rin na makapag-umpisa, di ba? So, kay Mrs. Agtang, nakapag-umpisa na siya, bless siya. Oo, kasi nakapag-umpisa na siya. Yung iba nga, umaalis na sa trabaho na wala pang naumpisahan. Oo. Pero siya may naumpisahan na. Kaya madali na lang sa kanya yung mag-adjust at tumutok. Kasi nakita na niya, bumibenta siya. So para sa'yo, pwede naman, sa akin kasi pwede naman munang wag niyang bitawan yung trabaho niya. Absent lang siya muna maghanap ng supply. At kung mairaos niya ito pagkatapos ng gera, tuluyan na niya. Oo. Malisod pa, abi makaroon. Malisod pa. Prices ngayon. Prices pa eh. Oh. Humina ba talaga yung ating store nung kasagsagan? Katsagan ng Yung gira. pamahal ng gasolina, humina ba? Medyo, managina. Mm-mm. Pero dito pa rin bumibili yung mga suki mo? Oo, masuki. Dito talaga masuki. Sabi mo naman kasi sa akin, mukhang dumalang yung mga pumupunta dito sa market. Medyo naghina lang imaw kasi siguro mahal ba yung mga black loan makaran gas Masahe, no? siguro Expenses. pamasahe. Parang wala na silang oras Pamalingke. pamalingki. Doon na lang sa mga talipapa siguro. Oo, mga malapit lang. Oo. Ayan, mga kagandang buhay, yung tip ng manager natin dito. Ilang taon ka na nga sa akin? Magti 10 years na. Magti 10 years na yan. 10 years experience po ang kausap natin ngayon. So, ang sabi ni Kakao sa akin, yung iba daw na mga tao nag-iipon para magnegosyo. Negosyo talaga yung gusto ng mga tao ngayon. At hindi lahat ng negosyo nagkiklik. Oo. Kaya may takot pa yung iba. Kay Mrs. Agtang, wag nang matakot kasi nakapagsimula na eh. Ayan, customer ni Kakao. Hubi. Oo. Ubi ba? Bibili ka, bibe? Isang sako? Isang kalahati. Hubi ba yung hanap Anong niya? size ra? XL. 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 Diskarte ni Kakao, nakapili na siya ng XL, may dalawa na siyang tray. Yan. 10 years experience yung binabahagi ni Kakao sa inyo. Isang tray lang, no? Kasi si Kakao, mga kagandang buhay, sa 10 years na niya, 26 na siya ngayon sa edad. Mahigit pa, year 2000 ka eh. Oo. Year 2000 ka. Kaedad siya ni Ron's Farm Official, yung ating agriculturist, kaedad siya.
Naasahan ko talaga siya dito sa store. Ayan, bumili sa kanya isang sako. Oh. Sino pa? Yun. Din. Saka may itlog pa. Ilang tray yung itlog niya, Kao? 1 tray. 1 tray. Ito lang kasimple yung store namin, mga kaganang buhay. Meron kami ditong display sa labas, oh. Sinandomeng. Yan yung mga bestseller namin. 29, Ayan. Oh, pa-retail, 129. retail. 3, 4, 5. Kailangan, magaling ka sa customer talaga. Retail tsaka wholesale. So, sa communication, skilled na si Kakao. Kaya na niyang dumiskate sa mga discount na yan kung paano niya makuha Piso lang. Kulang piso. ang wholesale. Akin na nga yung Wala. Sige. Trained na siya, well-trained. So, okay rin naman si Mrs. Agtang kasi December pa siya nag-upisa. Ayos na. Ayos na. In addition, ano pa yung masabi mo kay Mrs. Agtang pag nag-resign siya? Ano dapat ang gawin niya sa store niya? Tutok. Dapat tutok yung masanang store. Tapos, dapat may, hindi lang, dapat may iba-iba yung mga display na mga stock. So, dagdagan niya yung Oo, paninda dagdag. niya. Kung halimbawa, Kung ano yung, mas... nanap ng tao. Nanap na tao. Yun yung kanila. So, ibig sabihin, pag tumutok siya, tingnan niya pa yung mga possible na mga magkiklik sa kanya Oo. ng mga Oo. paninda. Pwede siya magdagdag ng GCash, cash in, cash out. Oo, kasi yan. Pwede. Tapos, sa grocery kasi yata siya eh, tindahan. Grocery. Pwede siya magdagdag ng gulay. Kumplituhin na niya. Oo, kumpleto na. Kasi, Gulay, mantika, mga isda, kung kaya niya, frozen foods. Ganun ang ginagawa ng pagtutok. Kasi baka yung iba hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagtutok. Ang pagtutok, alamin mo kung ano ang mga hinahanap ng tao. Tapos dagdagan mo yung mga paninda mo. Oh, sabi mo kanina, baka may puhunan na. Oo. Oh. Kapag mayroon namang puhunan, hindi. Lubos-lubuson lang. Oh. Bili siya ng mga freezer. Gawa siya ng ice. Tutukan niya talaga, Oo. walang palampasin. O, kaya mag-pisbol-pisbol pa siya dyan. O, dagdagan pa niya ng iba-iba. O, pwede rin magtenda pa siya dyan ng mga... Yung iba kasi karni. No? Karne, frozen. O, mga frozen din. Frozen. Tsaka, kompleto na ba? Nandyan na lahat. Ano na siya, variety store. Oo. Huwag na niyang pakawalan yung mga customer niya talaga kung ano hinahanap. Yun. Kahit mga pako, mga gamit sa construction na pailan nila na binibili. Oo. O, di ba? Anong hinahanap? Yung mga ipit-ipit sa buhok, lahat na yan. Pilat eh. Small. Ito nga. What's small? Kinuha namin Yung lang. dito yung sa harang. Nawa na namin dyan mga kaganang buhay. So, yan po ang tips din na nakuha ninyo sa aking manager dito po sa maliit ko na store. 1/3. Tutok, ibig sabihin, dagdagan mo yung mga paninda para makasurvive talaga. Uling. Ganito mga kaganang buhay, oh, maraming sabit-sabit dito, oh. Oh. Yan, pwede mo yan idagdag. Ito lang kami. Log natin, bagong dating talaga. So, marami na talagang suki itong store na to, mga kaganang buhay. Ang palengke, oh. 1/3. So, si Kakao, meron na siyang fiancé. Kailangan na talaga to Sige, ma'am. makapagnegosyo din. Tsaka tayo, mga kaganang buhay, di tayo maramot. Minahal nila ang trabaho nila. 14 years. Minahal ni Kakao ang trabaho nila. Kaya, minamahal ko rin si Kakao. Lahat ng tulong,
ay bibigay natin sa kanya. So next time mga kagandang buhay, ang tanong ng ating mga subscriber, paano ko daw ba nasisiguro na hindi kumukupit ang aking mga inaasahang tao dito sa store? Maganda ring topic yan, ano? Oo. Pag tinanong kita, sagutin mo rin ha kung bakit pinagkatiwalaan kita dito. Sige. Oo, no? Ang gandang topic nun kasi yung iba, hindi talaga nagtitiwala sa mga tao nila pagdating sa pera. Kayo dito, iniiwanan ko na lang. Kayo nagka-cashier dito. So, interesado sila kagaya sa'yo, 10 years ka na sa akin. Interesado silang malaman kung hindi ka daw ba kumukupit sa akin. At yung mga kasamahan mo, Manager Bio, Lotlot, si Darren, at lahat. Lahat kayo tumagal. Ngayon nga, ikakasal na si Lani. Tsaka si Renz. So, ano bang diskarte ni ate? Ano bang diskarte ni Souls ka ng buhay? Bakit tumatagal yung mga tao niya, hindi umaalis? Confident ka ba sa mga sagot mo? Confident. Oh, yan. Walang tago-tago kami dito, Wala. mga kagandang buhay, ha? Hindi, sasabihin ninyo, mabait si Manang. Minsan mabait, minsan hindi. May mga bagay na hindi pwedeng maging mabait yung amo. May mga bagay din naman na pwedeng maging mabait. At lahat yan ay may limitasyon. So, paano ba na-adapt ng ating mga tao ang mga limitasyon na yan, mga kagandang buhay, para tumagal sila sa akin? Oo, at hindi sila nangungupit. Nangungupit ka ba, Kao? Hindi. Hindi! Yan, di ba, mga kagandang buhay, confident? Ha? Palangga na turo atong obra. Ayan, mahal daw Once nila na- ang kanilang trabaho. Pero bago yan mo yan sagutin, sa susunod na episode naman, di ba? Kasama mo si Manager Bio, lahat kayo interviewin ko para naman ma-inspire ang ating mga tagapanood, di ba? Oo. Kasi nagtataka sila. Ikaw, 10 years ka na sa akin, dito ka pa rin. O, dahil ba sa sweldo? Dahil ba sa maliit lang naman ang sinesweldo ko? Ano pa? Hello po, nagba-vlogs po kami. Oh, hello. O sige, sa susunod na lang yun, no? Sagutin natin yan sa susunod. Sige.